Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kababayan. Ngayon may ibabahagi po ako sa inyo tungkol po ito sa aking health issue. In my outside appearance, hindi talaga kayo maniniwala na meron akong tinatagong sakit. Mukha lang talaga akong healthy dahil mataba ako, masayahin, ganun. Parang walang maniniwala na meron akong sakit. Sa totoo lang, I'm not feel good. May kasabihan tayo na do not judge the book by its cover. So, I was diagnosed polycythemia vera at the age of 38 in the year 2016. Now, I am 7 years living with polycythemia vera. Polycythemia vera is a rare disease dahil kunti lang yung mga taong na-diagnose ng polycythemia vera. Ito rin ay blood disorder or cancer of the blood. Ang sakit na ito sa ngayon ay wala pang lunas o curement. Only treatment ang gagawin. So, kailangan talaga regular check-up or CBC, complete blood count, para malaman kung tumaas na yung red blood cells mo tulad ng hemoglobin, hematocrit, platelet. So, pag mataas na sila, kailangan na talagang magbabawas ng dugo or phlebotomy. Yung dugo namin ay hindi pwedeng i-donate o ibigay sa mga taong may sakit na nangangailangan ng dugo dahil abnormal po ito. Kung pwede pa lang, sayang yung dugo ko. Since na-diagnose ako ng polycythemia vera, 15 bags na ang nakuha dugo sa aking katawan. Delikado po kami sa blood clot, stroke, heart attack dahil yung blood namin ay sobrang sticky o malapot. Kaya mag-ingat-ingat kami palagi. Before ako na-diagnose ng polycythemia vera, meron pa akong ibang sakit. Ito ay bukol sa matris o mayuma. Magpapa-opera na sana ako at nakaschedule na yung operation. Bigla akong sinabihan ng doktor na i-postpone muna yung operation kasi i-refer ako ng hematologist kasi may nakita daw silang problema sa result ng laboratory ko. Sabi pa niya, kung magpapa-opera ako o ituloy yung operation, delikado daw ako ma-stroke o hindi na magising dahil sobrang lapot ng dugo ko. Maraming examination ang ginagawa ng hematologist ko. Meron pa nga akong dugo na pinadala sa St. Luke Hospital, Manila para for examination sa dugo ko. JAK2 examination. Yon, positive ang result. Kaya na-diagnose ako ng polycythemia vera. Sobra akong nasaktan. Hindi ko talaga matanggap yung sakit ko. Wala talaga akong magagawa. Kaya binawasan ako ng dugo. Siguro hindi pa sanay yung katawan ko na mabawasan ng dugo. Kaya siguro nanghihina yung katawan ko, hindi pa maka-adjust. So, pabalik-balik ako sa doktor for laboratory. Tapos pag mataas pa yung CBC ko, yung red blood cells ko, babawasan na naman ako ng dugo. So, dumating sa punto na nanghihina yung katawan ko. Hindi na ako makatayo. Nahihirapan akong huminga at nahihilo ako kaya hindi ako makatayo. So, yung isip ko ay parang hindi ko talaga matanggap. So, naghahanap kami ng ibang doktor or yung albularyo, quack doctor ba yun? So, parang may milagrong nangyayari. Biglang
bigla akong na okay yung pakiramdam ko. So, yung masama lang, hindi na ako bumalik sa doktor ko. At nag-stop ako ng medication. Kaya dumating sa punto na na-stroke ako. Lesson learned talaga. Dapat hindi ako nag-stop ng aking maintenance at regular check-up para hindi umabot sa punto na ma-stroke ako. So, nung nagkasakit pa ako ng pangalawang beses na, hindi ako bumalik sa hima ko sa Zamboanga City. Kaya, pumunta kami sa Cebu City, Chongwa Hospital para magpa-MRI. Kasi yung sakit ko ay grabe talaga, yung ulo ko. Masakit talaga yung ulo ko at nagka-vertigo pa ako. Katatapos lang ng MRI ko, naghihintay yung neuro ko sa labas. Sabi niya, "Ma'am, ang laki na pala ng blood clot mo sa ulo. Na-stroke ka na pala. So, sa laki ng blood clot mo, nag-spread na daw yung dugo. So, delikado na daw ako, kaya advice niya, i-admit na talaga ako." So, yun, na-admit ako sa Chongwa dahil na-stroke na ako. Tapos, doon pa lang sa mga laboratory na sabi nila ba't daw ako na stroke, na hindi naman ako high blood, okay naman yung BP ko. So doon sinabihan ko sila na may history na talaga ako, na na-diagnose ako ng polycythemia vera. So yun, naghanap naman sila ng hematologist para ma-examine ako. So, another examination na naman ang ginagawa sa akin. So, sabi ng hematologist kung dala ko ba daw yung result ng JAK2 examination. So, sabi ko wala talaga akong dalang mga papers pagpunta ko dito. So, another examination na naman, pinadala sa St. Luke, Manila. So, doon naghihintay pa ng 1 linggo para malaman yung result. So, yun talaga, positive ako ng polycythemia vera. So, pangalawang beses na ako na-diagnose ng polycythemia vera. So, 2 na yung hematologist ko. 1 month talaga kami nagstay sa Cebu City kasi laging minomonitor o lagi akong nag-follow up, check up. So, nang makauwi na kami sa amin, bumalik ako ng Cebu after 2 months. Nag-follow up, check up, at saka nag-CT scan upang malaman kung meron pa bang blood clot ang ulo ko. Sa awa ng Diyos, okay naman ang result ng CT scan ko. Nawala na yung blood clot sa ulo ko. So, about sa hematologist ko, sinabihan ko siya na napakalayo talaga dito sa Cebu. Ang laki ng gastos. So, sabi niya, wala ka talagang choice, ibalik kita sa hematologist mo kasi siya lang talaga yung hematologist na espesyalista dito sa Zamboanga City. Sa totoo lang, natatakot akong bumalik sa hima ko at nahihiya kasi hindi ako nagpakita sa kanya for almost 2 years. So, nang nagpa-check up ako, yun, sabi niya, ba't ang tagal ko daw hindi nagpakita. So, sinabi ko na lahat-lahat ng nangyayari sa akin. So, sabi niya, ayan kasi, hindi mo kasi tanggap yung sakit mo. Kailangan pa bang
ma-stroke ka para matanggap-tanggap mo ang sakit mo. So, yun ang sabi niya sa akin. Ang masasabi ko lang ay dapat alagaan nating mabuti ang ating sarili. Mamumuhay tayo ng balancing pamumuhay. Bawal ang stress. Dahil sa stress, maraming magkakasakit. So, dapat i-enjoy lang natin ang ating buhay. No? Enjoy life to the fullest. Yan. Hindi tayo magproblema. Hayaan natin na yung problema na magproblema sa kanyang sarili. Nagpapasalamat ako unang-una sa ating Panginoon sa pagbigay niya ng panibagong buhay sa pamilya ko na walang sawang nag-alaga sa akin, sa mga kapatid ko, sa mga kapatid ng mama at papa ko, sa tulong pinansyal, prayers, para gumaling ako sa sakit ko, at yung mga kasamahan ko sa trabaho, pangalawang beses na silang tumulong sa akin, pinansyal at saka yung prayers nila na gumaling ako. Maraming salamat sa inyo, dahil kung wala kayo, wala ang tulong nakakatulong talaga yung binigay niyo sa akin. So, wala na akong masabi. Maraming salamat. Siguro yun lang muna ang masasabi ko sa inyo, guys. Kung may mga katanungan, pwede lang kayong mag-comment sa baba or magtanong kung tungkol po sa aking sakit, dahil hindi ko po lahat maibigay or maikwento kasi mahaba na talaga. Okay, comment lang kayo, guys.